Kumusta? Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman patungkol po sa pag-aalaga ng kamatis at saka ampalaya. Okay, so ang talking point po natin mga ka-farmers ay patungkol po din sa isang request video. So sa inyong mga request video mga ka-farmers, patuloy tayong nakagawa ng content, no? Kasi yun po ang binabasihan ko sa paggawa ng content, yung mga request video na ipapagawa nyo. So ngayon mga ka-farmers, talong, ayun na po, ampalaya is kamatis. Kasi sabi niya ang kamatis daw ano lang, nasa mga 14, 15, 16 harvest. Ang ampalaya ganun din. So magadepende sa variety ng ampalaya, no? Kasi pag Galaxy Max F1 na ampalaya ang itatanim mo, nasa ano lang mga ka-farmers, no? 16 to 18 harvest. So si kamatis na Diamante Max, no? Puro mga max, ganun din, 16 hanggang 18. Sabi niya, ka-farmers, pwede ako re-request gawan mo ng video, ampalaya is kamatis, alin sa dalawang halaman na yon ang malaking kitaan. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, yun po ang ating ano po, bigyan, no, ng pansin yung request video na yon, para po sa ating isang kaibigan na nag-request na paggawa niya ng video ang kamatis at saka ang ampalaya, alin daw sa dalawa ang may magandang kitaan. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, sasagutin ko na. Pero bago mga ka-farmers, no, natin sasagutin, kung baguhan ka pa lang sa aking munting YouTube channel, hingin naman po ako sa inyo ng isang favor. Huwag naman yung kalimutan, no, mag-like and share at saka mag-subscribe kung pwede lang po, no, sa ating munting YouTube channel, at pakipindot na lang, no, sa ating notification bell para updated po kayo sa mga latest video na i-upload ko. Okay, so sa ating munting YouTube channel mga ka-farmers, alam ko na may matutunan po kayo kasi nagbabahagi po tayo ng kaalaman, kung paano gagawin, kung paano natin palaguin. Tulad dito mga ka-farmers, sobrang init pero nagawa pa din nating maging ganito kaganda tingnan, no, at ka-green ang ating mga halamang tanim. So ngayon mga ka-farmers, hindi na po natin papatagalin na. Ang ma-share ko lang po sa inyo sa kamatis at saka sa ampalaya, ano po, parang same lang, no, pero si ampalaya mga ka-farmers, sa na-experience ko dito sa part ng Luzon, maganda lang ang kanyang presyo, kaya nga tingin natin mas panalo si ampalaya. Pero may mga panahon mga ka-farmers, lalo na magbagyo, si ampalaya at saka si kamatis walang pinagkaiba sa tingin ko. So magadepende na lang po, no, sa panahon, kasi ang pagtaas po ng presyo mga ka-farmers, no, sa mga kamatis, sa mga ampalaya, lalo na pag bagyuhan, pagkatapos sa bagyo, parang search supply, sabay silang tumaas, no, sabay silang tumaas. Si ampalaya mga ka-farmers, na experience ko din, aabot 210. Ako mismo, dalawang beses akong nagdala sa bagsakan ng tanawan, 210 or 2001 isang bandel. Andit si kamatis ganun din, aabot pa 2000 to, abot pa 3006. Oh, no, tingnan mo. So ganyan mga ka-farmers kamahal, 3006, 2008. So napakabigat ni kamatis, kasi isang puno ni kamatis kung mapaganda mo lang, kasi yun ang ating titingnan. Ang regular lang natin dining nakuha, 3 hanggang 5 kilos. Kung ano natin sa mga 4, so 4 kilos times kung halimbawa tag 50,